So welcome sa ating Morning Revival Preview. So ang schedule natin ngayon ay week 2, Saturday. So natapos na naman ang January. Okay, so ang mga Bible verses natin ngayon, 2 Corinthians 12, 3-4. And I know such a man, whether in the body or outside the body, I do not know. God knows that he was caught away into paradise and heard unspeakable words which is not allowed for men to speak. Amen. Amen. So dito binabanggit ni Paul ang isang tao. At itong taong ito ay nadala sa paradise, sabi niya. At doon, narinig niya ang mga salita na hindi kayang banggitin, pero narinig niya. At hindi rin pinapayagan na ang sino man sabihin ang mga salitang ito. Ano ba ito? Alam niyo kasi, sa history, si Paul, si Apostol Pablo, ang merong pinakamataas na pangitain. Sabagat siya ay nadala sa lahat ng panig ng buong sansinukob. Sa 2 Corinthians, binanggit din niya, 2 Corinthians 12, nadala siya sa ikatlong langit. So, ang taas nun. Nadala siya ron. At alam natin, sa ikatlong langit, yan ay ang luklukan ng mismo ng Panginoon. Sinasabi niya, nadala siya doon. At siya ay nadala rin sa paradise. Ito namang paradise, ito yung Hades. Na kung saan ang mga namatay ay nailagak. Yung mga namatay. So alam natin yan sa kwento ni Lazarus. At yan naman ang pinakakailaliman ng lupa. Kaya si Pablo, nadala siya sa 3 bahagi ng buong sansinukob, sa ikatlong langit. Sino ba nakarating dyan? Ang Panginoong Jesus. Kapagkat doon siya nailuklok. At si Pablo ay nakarating din doon. Pero hindi siya nailuklok. Yung sabihin, nadala siya doon sa ganung kataas na lugar. Tapos ang ibabaw ng lupa, syempre, nung buhay pa siya, nandito siya sa ibabaw ng lupa. At ang paradise o paraiso o ang Hades, ang comfortable section ng Hades na kung saan nakalagak doon yung mga namatay na. Yung kanilang spirito at kaluluwa nandoon sa Hades, nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon. At si Pablo nakarating doon. Nang buhay pa siya, siyempre, yung mga namatay na, nandun na sila. Pero, walang buhay na tao ang nakapasok dyan. Si Pablo lang. Kaya lahat ng 3 bahagi. Diba? Sa lupa, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, ang Hades, at yun ay lugar ng paradise. Kapag ang Hades, may 2 section. Yung comfortable section, yun yung paradise na kinalalagakan ng mga saved na mga believer. Ay yun namang uncomfortable section, doon naman nakalagak yung rich man. Tapos si Lazarus doon sa comfortable section, si Abraham at lahat ng mga naligtas nandoon. Isipin mo, nakarating si Pablo doon. Narinig niya ang mga bagay na hindi kayang sabihin ng tao. At ano pa, hindi pwedeng sabihin. At doon sa sangkalangitan, nadala rin siya ron. Ano ba nakita niya ron? Hindi rin natin alam. Kasi itong experience ni Paul, binanggit lang niya na siya ay nakarating sa mga lugar na yan. Na siyempre, yung nakita niya ron, pwede natin sabihin, hindi naman talaga naihayag sa Biblia yung mga narinig niya ron. Bagamat may istoryang pinakita sa atin tungkol dyan, pero yung narinig ni
Pablo, yung nakita niya sa third heaven, siya lang ang nakakaalam niyan. So, yan yung pinapakita dito. Kinote ko siya nung isang araw na nag-preview ako. So, hindi ko alam na nandito pala yung verse na yon. Amen. Okay. Amen. Many of us cannot stand the test of vision and revelation. As soon as we have a little experience, we blow the trumpet and everyone knows about it. Amen. So yung visions, visions and revelations, ano yan test yan sa'yo Yung iba, konting experience lang ng vision tsaka revelation, wala na, maingay na sila. No? At sa halos lahat ng lugar, aabot yung kanilang nakita at na-discover sa salita. So, merong mga ganyan. Yung iba nga, konting bagay lang na pwede natin sabihin, nakita nila. At hindi rin naman ganun ka-sure. No? At meron pang nagsabi na, hindi ito nakita ng ministry. Ako ang nakakita nito. Tinignan ko, naku, yun lang naman. Pero ano na siya? Tinatrumpet na niya yung kanya nakita. So, ganyan, no? Isang test yan. Pwedeng yung vision mo, revelation mo, totoo naman. Ikaw lang ang nakakita niyan. Palagay na natin. No? Pero test yan. Test yan sa'yo. Kung ano ang reaction mo nung nakita mo yan. Kung tutuusin, karamihan, kapag nakakita ng mga ganyan, isasama na nila yan sa kanilang sharing. Mga kapatid, meron ako nakita dito. Yan na. No? At yun naman mga nakarinig, ako, si brother may nakita. Kumalat na. Nawala na yung yung pinakita sa ng Panginoon. Amen. Okay, so yun yung sinasabi dito. Amen. What depth there was in Paul. It would be a wonder if he could hide away something. Okay. It would be a wonder if we if we could hide away something we received from God for 7 years. But for 14 years, Paul never divulged his experience. For 14 years, God's church knew nothing of it. For 14 years, not one of the apostles had heard of it. Paul's roots were very deep beneath the soil. Kasi itong sinasabi niya rito, okay, tungkol sa nadala siya sa sangkalangitan, third heaven, nadala siya sa paradise, hindi naman niya pinagsasabi ito After 14 years, at saka niya nilabas itong experience na to. No? At kung ano yung narinig niya, hindi na rin niya sinabi. Basta sinabi lang niya na may ganyan siyang karanasan. Hindi ka ba magulat yan sa panahon na ito? Wala pang isang tao na nakarating sa narating ni Paul. Pero isipin mo, 14 years niyang tinago yan. Napakalalim ng ugat ni Paul na kaya niya na hindi banggitin itong bagay na ito sa loob ng 14 years. Ibig sabihin, hindi siya na-tempt. Nung panahon na yan, kung sinabi mo yan, yung mga apostol, babaw talaga sa'yo. Pero hindi niya hangad yun. Hindi niya sinabi yan, nagkataon lang na may isang pangyayari na kailangan banggitin na niya yan. Nang ibig sabihin, according sa leading ng Panginoon, nung binanggit niya yan. Amen. This matter of root is a matter of extreme importance. If you want to have Paul's work, then you need to have Paul's root. If you want to have Paul's outward conduct. If you want to have Paul's outward conduct, then you need to have Paul's inner life. If you want to have Paul's manifest power, then you need to have Paul's secret experience. So, anong meron si Paul dito?
No, dahil sa kanyang ugat, matindi ang kanyang gawain. Kailangan may ugat ka. No? At ang kanyang panloob na gawi na nakakahanga din, ito ay dahil meron siyang ganyang panloob na buhay. No? At ang kanyang kapangyarihan, no, ay nakasalalay sa sikretong karanasan. So yung sikretong karanasan niya, yun yung nagtaas sa kanya para magtamo ng kapangyarihan. No, hindi kapangyarihan na posisyon, kundi kalakasan na nanggagaling sa Espiritu. The trouble with Christians today is that they cannot keep any spiritual thing or any special experience undisclosed. As soon as they have a little experience, they have to tell it abroad. They do not have any root. May God show us Paul's experience, and may He lead us into having depths. Oh, yan. So, kailangan matuto tayo kay Pablo kung paano, ibig sabihin, na kaya niyang huwag ihantad ang napakataas na karanasan na meron siya, matuto tayong itago ang mga bagay na naranasan natin sa Panginoon na kailangan nating itago. Amen. So today's reading na ako. In Isaiah 39, we are told that when the news Hezekiah's sickness and recovery reached the Babylonian court, messengers were dispatched with letters and a present for Hezekiah. Hezekiah had been a recipient of the grace of God, but he was unable to stand the test of grace. Word says Hezekiah was glad for them and showed them his treasury, the silver and the gold, and the spices and the fine oil, and his whole armory, and everything which was found among his treasures. Hezekiah could not overcome the temptation to display everything. Amen. Binigyan tayo dito ng isang kaprasong kwento tungkol kay Hezekiah. Si Hezekiah ay isa sa mga naging hari ng Israel nung panahon na yon. Nagkasakit siya at dahil sa biyaya ng Diyos, gumaling siya. No, pwede kong sabihin, itong sakit niya, hindi ordinaryo. Baka kung ikukumpara mo sa panahon na ito, cancer na to. Pero dahil naawa ang Panginoon sa kanya at sa pamamagitan ng biyaya, siya ay gumaling. No, kaya yung kanyang paggaling, naging isang malaking balita nung kapanahunan na yon. Sumambulat yung news na si Hezekiah gumaling. No? At yung news na yan, umabot hanggang Babylon. Alam naman natin ang Babylon. Hindi naman Kristiyanong teritoryo yan. Yan ay lugar ng mga hentil, mga pagano, at lugar ng idol worship ng panahon na yon. So, hindi magandang lugar ang Babylon. Subalit nung mabalitaan nila na si Hezekiah ay gumaling, umabot sa kanila. So ang ginawa ng taga-Babylon, nagpadala sila ng messenger kay Hezekiah at sulat. No? At nagpadala rin sila ng mga alay, mga handog, mga regalo kay Hezekiah upang i-congratulate siya sa kanyang paggaling. So, nung dumating kay Hezekiah yan, masyado siya natuwa. Unang-una, siya yung nagbalita ng kanyang paggaling, pinakalat niya yan. No? At yung naging tugon dyan, pagbati mula sa Babylon, kasama ang sulat na siya ay siguro kinongratulate. No? At may mga regalo na dumating sa kanya. Mga regalo. Ang nangyari, sobrang natuwa si Hezekiah. Ngayon sa kanyang katuwaan,
ipinakita niya yung mga treasure niya, yung mga kayamanan niya. No, itong mga bagay na ito, dapat concealed hindi mo ba dapat ipakita yan Yung kanyang mga ginto, yung kanyang mga pilak, yung mga espesya niya. At hindi lang yan, pati yung kanyang armory, yung mga sandata ng panggera niya, pinakita niya lahat. Wala siyang tinira. No, lahat ng sikreto, pinakita niya doon sa mga taga-Babylon. No, at pag binasa niyo yung kwento, nung marinig ito ni Isaiah, no, pinagwikaan siya. Mali ang ginawa niya. Dapat hindi niya ginawa yan. At dahil sa malaking pagkakamali na to, nagpropesiya si Isaiah, no, na lahat ng pinakita niya na yan, no, sa kalaunan, makukuha at madadala sa Babylonia at walang matitira sa kanya. Hayag Isang sikreto, dapat sikreto yan. Wala nakakaalam niyan. Pero nung ihinayag niya lahat yan, nagbukas ng daan, no, para sa kaaway na kamkamin lahat itong mga meron siya. So magandang magandang kwento to, tumutugma siya sa paksa natin na may mga bagay na binigay sa iyo ng Panginoon. Ito ay katulad ng mga mahahalagang bagay na hindi mo pwedeng ipakita, no, ipamalita, no, ihayag sa iba. Kung hindi, kapag ginawa mo yan, no, ang iyong kalakasan na nanggagaling sa pagtatago ng mga bagay na yan, mawawala. Mawawala siya. No, so yun yung kwento. Sana at least naunawaan natin ano yung relasyon ng kwentong ito sa paksa natin na dapat ang isang Kristiyano, no, ay meron siyang mga bagay na sikreto. Hindi niya pwedeng ihayag. Lalo na mga bagay ng karanasan niya o mga pangitain na pinakita sa kanya ng Panginoon. Amen. Then should we not bear testimony? May tanong dito. Should we not bear testimony? Ano ibig sabihin ng tanong na ito? Hindi ba tayo pwede magbigay ng mga patotoo? Hindi ba, kasi sinasabi natin, sikreto. Kung puro sikreto, hindi na ba tayo pwede magsalita, magbigay ng mga patotoo, ng mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon? Hindi na ba pwede? Okay. Ang sagot dito, yes, we should. Simple sagot. Oo, pwede. Ibig sabihin, pwede ka magbigay, mag-testify, magpatotoo ng mga gawa ng Panginoon at pinakita niya sa iyo. Pwede. Amen. Okay. Paul did so, and multitude of God's children from generation to generation have done so too. Amen. Hindi ba si Paul? Hindi naman lahat ng bagay sa kanyang buhay ay sekreto. Ang daming pangitain, kayamanan, mga pagtuturo na binigay niya sa mga believer hanggang ngayon, nakinabang lahat tayo na marami mga katotohanan na galing kay Paul. Binuksan niya lahat yan. So, hindi naman pwedeng hindi natin sinasabi na hindi ka na pwede magsalita. Hindi, kasi si Paul, ang dami. Ang kaya lang, binabanggit sa atin, may ilang bagay sa buhay ni Paul na hindi niya basta sinasalita, basta binibigay. No? Yung karanasan niya, umabot pa ng 14 years bago niya dinilahad. At maring, meron pa, katulad ng, ano ba yung sinasabi niya rito ng mga unspeakable words? Mga bagay na narinig niya na hindi pwedeng sabihin. No, bakit hindi niya sinabi? Sabi niya hindi pwedeng sabihin. So meron din siyang tinago. Sinabi niya nakarating siya sa mga ganung lugar, pero hindi niya dinitalye kung anong meron doon at anong narinig niya, nakita niya. So may paghahayag,
meron ding mga bagay na hindi pwedeng sabihin. So, yun yung ibig sabihin nito. Okay. But bearing testimony is one thing. Delighting in exhibiting one's experience is quite another. What is our object in testifying? So, dalawang bagay ang sinabi niya. Pwede kang magpatotoo. Okay? Isang bagay yan, ang pagpapatotoo ng isang believer sa mga bagay na dapat niyang ipatotoo, dapat niyang ipakita, dapat niyang ituro, dapat niyang ihayag. Mga karanasan na pwede niyang sabihin. So, isang bagay yon. Pero sabi niya rito, yung kaluguran sa paghahayag ng isang karanasan ay isang bagay naman. Na ang ibig sabihin, yung iba kasi, yung konting bagay na meron sila, nalulugod sila na ihayag siya. Saya-saya nila, nagkaroon ako ng ganitong experience, ilalahad ko siya. Okay, so hindi nila naintindihan na merong pwede, merong hindi pwede. Ang tanong dito, what is our object in testifying? Dami tanong ha. Kanina sinabi, ano yung unang tanong? Should we not bear testimony? Pwede ba tayo magpatotoo? Sabi ito, yes, we should. Oo naman. Tapos ngayon, ang tanong naman, what is the object in testifying? Ano naman yung pwede nating isabihin? Ano ba yung pwede? O ano ba yung hindi pwede? Ito ang sagot. We may speak of the great things the Lord has done for us, but we must not publish these things abroad as items of news. This only exposes ourselves as being without any root. So maganda yung sagot. Sabi niya, yung mga dakilang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon, okay, pwede naman natin sabihin. Pero wag natin siyang gawin na isang katulad sa balita na pinablish mo para malaman ng buong kapuluan. So sabi niya, limited. May mga bagay na pwede mong sabihin sa limitadong panahon at limitadong tao lang. Hindi siya magandang gawing isang balita. Huwag tayong gumawa ng mga balita tungkol sa ating mga karanasan. Halimbawa, may isang kapatid. Nagkataon na nalangin ka sa isang kapatid na gumaling ang sakit. At marami nakaalam, nakakita. Di wala ka na magagawa, may mga nakakita. Pero yung sabihin mo na gumawa tayo ng isang publicity dito sa nangyaring ito para malaman ng buong mundo na may isang nanalangin at gumaling yung ganyang tao. Huwag na natin gawin yun. So, yun yung ibig sabihin nito. Huwag mong gawing balita yung kaprasong bagay na pwede mong share sa isang o dalawang kapatid o isang maliit na eklesiya. May limitasyon siya, ibig sabihin. May limitasyon. Amen. Asa na ba ka? To be without root is to be without any treasure. It is to be without any hidden life or hidden experiences. It is essential that some of our experiences remain covered. To uncover everything is to lose everything. Wala na natira sa'yo. Lahat na binunyag mo na, kinalat mo pa ang daming yung isang magandang experience na nangyari sa buhay mo. Ayun, sumabog na. So, hindi ko rin masyadong makuha yung salita na ano ba talaga yung kaibahan ng hanggang ganun lang ang limitation at ano naman ang ibig sabihin ng sinobrahan mo yung pagkabalita. Pero kung titignan natin yung istorya ni Hezekias, parang matututo tayo mula doon. Gumaling siya, marami naman nakaalam. Okay, pero dahil sa lakas ng balita na ikinalat, na maaring pinayagan niya, kasi hari siya eh. Paano umabot ng Babylon yan? Wala namang mga newspaper o radyo nung araw.
So, ibig sabihin, sinadya niya yan na talagang pinaabot niya ng ganung kalayo yung balita. Ibig sabihin, ng panahon na yon, limitado ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng hari. So, kaya umabot ng ganung kalayo yun, talagang sinadya niya. So, yun yung pwede nating reference dito sa mga sinasabi natin. Amen. Whatever secrets we have with the Lord must be preserved. Only if He moves within us to reveal something, there we reveal it. If He wants us to share some experience with a brother, we dare not withhold it, for that would be violating a law of the members of the body of Christ. One law of the members of the body of Christ is fellowship. Once we suppresses this law, the flow stops. We must be positive, not negative, and minister life to others. Amen. O ito, may magandang sinasabi rito. Sabi niya, yung mga experience natin, okay, na magaganda, malalim, kagilagilalas na experience. Kung nadama natin na gusto ng Panginoon na i-share natin ito, huwag tayong mag-atubili. I-share natin ito mula sa damdamin na binigay sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, meron din gabay. At ito ay tumutukoy sa kautusan sa loob ng katawan. Sapagkat ang katawan, meron siyang aspekto ng salamuha. Ang salamuha ay ang paghahayag, pagpapatotoo, pamamahagi ng mga karanasan sa Panginoon na meron tayo. Kung hindi mo yan ginawa, mawawala yung daloy sa loob mo. Kailangan maging tapat ka din sa pangunguna ng Panginoon tungkol sa paglalahad sa mga kapatid ng ating karanasan. So, malinaw ba yon? So, yan ay corporate. No? At ang nakita ko rito, maging yung ating paghahayag ng ating mga karanasan, dapat regulated din siya ng espiritu. Na ang ibig sabihin, binibigyan ka ng damdamin ng espiritu, pinapayagan ka na banggitin mo ito. Alam mo si Paul, 14 years, bakit hindi niya sinalita yan? Ibig sabihin, walang damdamin na nagmumula sa espiritu na dapat banggitin mo yung karanasan na yan. Pero pagkaraan ng 14 years, binanggit niya. Ibig sabihin, meron siyang damdamin mula sa espiritu. Ngayon, sa loob ng katawan, ganyan din. Ang mga bagay na binigay sa iyo ng espiritu, pinadama sa iyo ng espiritu, dapat tugunan natin. So may mga pagkakataon na sa panahon ng ating pagmiministeryo ng buhay, biglang may mga lumalabas na mga damdamin na isi-share ko to. Sasabihin ko to. Matagal ko na to naranasan pero tinago ko ito. Pero itong pagkakataon na ito, may pangunguna ang espiritu. So yun yung object ng ating patotoo at limitasyon ng ating patotoo. Kaya malinaw yun. Okay, so ito naman sabi niya, but if we are engrossed all day with ourselves and with our own things, this talkativeness and exposure opens us to assault from the enemy. Engross. Sige namin yung sobra-sobra na. Engross. Okay. Talkativeness. Sobrang ng daldal. Exposure. Sobra ng paghahantad. Oo, hindi ka na tumitigil. Baka kung saan-saan ka na nakakarating. Okay, ayaw mo nang tumigil dahil iniisip mo, splendid itong karanasan ko, napaka-unique. Kailangan marami mapuntahan ito. Kaya talaga sinadya mo, nagbakasyon ka para umiikot ka kung saan-saan. Yun ang sinasabi mo, para sirang plaka. Okay. Dahil dyan, magbubukas ng daan para sa pag-atake ng masamang isa.
Again, babalik ako doon sa kwento ni Hezekiah. Diba? Dahil sa kanyang kadaldalan na hindi matigil. Pati mga hindi niya dapat ipakita, pinakita niya. Diba? Nagbukas tuloy ng daan para sa pag-atake ng kaaway at lahat ng pinakita niya, kinamkam lahat sa kanya, kinuha lahat sa kanya. Kaya manatili tayo sa mga bagay na sikreto. At yung mga pwede, ibigay natin. So, yun lang naman. Amen. I trust we will learn what the body of Christ is and what the flow of life among the members is. But I trust we will also learn the need for safeguarding the hidden part we have before the Lord. The experiences that are not known to others, no root should be exposed. Amen. So, balanse lang yan. Balanse. May mga bagay gusto ng Panginoon, ihayag mo. Testify mo. At yan ay makakapagtustos ng buhay. Magbibigay ng pagpapala sa mga tao. Magpapalakas sa kanila. At gagamitin yung mga experience na yan ng Espiritu upang magtustos ng buhay at kasaganaan ng buhay. Huwag mong itago yan. Padaluyin mo siya. Pero sa kabilang banda, merong mga bagay na nakatago at ugat ito. Hindi mo pwedeng ihayag. Pag hinayag mo yung ugat na yan, yan ay magdadala ng pag-atake ng masamang isa. Hindi magiging maganda. So yan ang nangyari kay Hezekiah. So, kasi yung mga nakatagong bagay na yun ay ugat na talagang dapat nasa ilalim siya. Nakatago siya, nakakoncealed. Pag nilabas mo yung ugat, maaarawan siya, matutuyo siya, maapektuhan lahat ng bahagi ng puno. So, mali yun. So, merong panghayag, merong pagtago. Amen. So, maganda yan. As we extend ourselves deeper and take root upward, we will discover that deep calls deep. When we can bring forth riches from the depths of our being, we will find that other lives will be deeply affected. Amen. So yung mga kalaliman natin, yung mga pagkakataon, pag ito ay naibabahagi natin sa tao, ito ay hihipo sa damdamin ng tao, sa kanyang pagkatao, sa kanyang pamumuhay. At maging blessing ito sa iba. Kaya dapat meron tayong gabay ng Espiritu at ingatan natin yung mga kalaliman na tinatawag nating ugat. Ingatan mo yan. Hindi yan basta-basta binabahagi. Amen. Amen. The minute our inner being is touched, others will receive help and be enlightened. They will know that there is something beyond their knowledge. Amen. So, yun. Yung makakapagbigay ng enlightenment, pag makakahipo, okay, sa mga special na tao, ay yung mga bagay na may kalaliman. Kaya yung mga kalaliman na yan, pumipili yan ng tamang panahon, tamang leading ng Panginoon. Mga special na bagay yan na binigay ng Panginoon na dapat nating ingatan. If our life has no depth, our superficial work will only affect others superficially. We repeat yet again, only deep calls unto deep. So, ang mga bagay na mababaw, hindi makaka-apekto sa buhay ng tao. Tangi lamang ang mga may kalaliman o malalalim na bagay ang tumatawag sa kalaliman tungo sa kalaliman. Amen. Praise the Lord. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay at sa mga bagay na tinuturo mo sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin ang aming buhay
bilang isang Kristiyano, ay may mga bagay ng kalaliman, mga bagay na sikreto, mga bagay na nakatago na hindi namin basta maihahayag. Gabayan mo kami upang matuto kami, Panginoon, sa aral at karanasan ni Hezekiah na naging pabaya sa mga bagay na meron siya. O Panginoon, gawin mo kaming katulad ni Pablo na mayaman sa kalaliman, merong ugat at nananatiling malakas, Panginoon, sa panahon na kailangang ingatan ang mga bagay na ito. Puri ka namin, Panginoon, na nawa kami ay maging pagpapala tungo sa mga tao sa pamamagitan ng mga kalaliman na pinakita mo sa amin. Amen.